Oh, Pads, umiihi. Nang buhangin. Oh, eto, panoorin po natin ang mga panindig balahibong pangyayaring ito sa ating kwentong sanib. Ito si Stanislao Evangelista, 51 taong gulang, isang photographer at pintor. Ito siya noon, 19 na taong gulang, may karamdaman habang inaalagaan ng kanyang ina. Sa ngayon, mababanaag mo sa kanyang mukha ang isang karansang hindi niya malilimutan, ang mabarang at saniban ng kampo ng Kadilim. Taong 1975, nang makaramdam si Islao ng panghihina ng katawan. Inuwi siya ng kanyang ina sa kanilang probinsya sa pag-aakalang mababago ng klima ang kanyang pakiramdam. Dito nagsimula ang nakakapangilabot niyang kwento. December 10, 1975, nung una kong maramdaman to, uneasy ang katawan ko, hanggang sa ang nararamdaman ko sa katawan ko ay namamayat. Hanggang sa magbakasyon ako sa probinsya, malaho ako roon. Tita, ano nangyayari kay Islaw? Ayan, ewan ko. Ayan, tingnan mo. Hindi, kausap niya lahat ng, pati mga puno, pati mga ibon, mga dahon. Kausap niya, nasisiraan niya yata ng bait. Hindi ko na naintindihan. Kaya nga dinala ko dito eh. Dahil baka sakaling magbago yung pakiramdam eh. Ay! 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 Ano? Huwag mo hawakan! Huwag mo kong hawakan! Ang katawan ko. Sakit ang katawan ko. Nandiyan na naman siya. Nandiyan na naman siya. Dinala ako sa Maynila because nakikita nilang hindi na ako nasa normal na katawan at ng aking sariling pagdisposisyon. Dinala po ako nanay ko sa Manila Medical. Ang ginagamot sa akin yung pangkalma. Lalo lang, naging super active ako. Pag umiihi ako, ay di nga ho ang kalahati iihi at ang kalahati ay buhangin. Ang aking bibig, nilalabasan ng mabubuhok na parang langaw, na alanganing basta itsay insekto sa madalit sabi. Yan ika ay padalang hayop ng bumabarang diyan. Nakita ho ako ng aking godfather. Siya na po ang nag-recommend ng humanap na kami ng diksyonaryo na yun ho ang siyang gumamit sa akin. Ang pangalan po nito si Dodong Bagis. Naparang mo ang anak niyo. So, nararamdaman ko na pag ginagamot ako, sinising lang nila ang tinatapat sa akin, sa akin ko. Yun nga, lumalaban yung nakasapi sa katawan ko, kampo ng mga kadiliman. Paglutan ko pagka tinatapatan ako ng sinising nung manggagamot. O kaya, hindi mo ako kaya. Definitely, it's a demons na nag-transform sa inay ko. Lahat po, masakit. Ayaw ko na ulit mangyari. At kung ako nga, direktahan po tayo, sasabihin nyo, napakalaki ako tatamaan ko dito, napakalaki ng utang na loob ko sa inyo, kapatayin mo. Hindi kayang ipaliwanag ng siyensya ang mga ganitong kakilakilabot na pangyayari. Ngunit ayon sa isang paranormal expert gaya ni Papa Bird, ang pambabarang daw ay resulta ng paghihiganti
ng isang taong inagrabyado o kaya naman ng sobrang pagkaingit. Malinis naman ang konsyensya mo, no? At kung sakaling ginawaan ka ng gano'n, tamaan ka man, hindi ganun kasinlakas. Kung wala ka namang guilt conscience, yun mismo ang magiging shield mo pangontra doon sa sa possession at sa barang na yun.